ano ni Robert Ace Barbers, yung mga kausap niya is hindi nakapagtapos ng pag-aaral or walang pinag-aralan. Alam mo si Ace Barbers, parang, ano ba pinagmamalaki mo? Ang tagal-tagal mo sa gobyerno, tingnan mo nga yung probinsya mo. True. Totoo lang, magaling ka? Eh bakit ang daming mahirap sa probinsya mo? Kasi nilalait-lait mong bansa, China, bakla. Yung tinagal mo dyan, sa ano ba to? Yung probinsya nito? Surigao. Yung tinagal mo sa Surigao na yan, ano mo pag sa China, ginawa mo yan? Day, tanggal ka na. Mm-mm. Dahil may performance metrics sila. Na kailangan bumaba ang poverty, kailangan bumaba ang ganito, kailangan. Ikaw, ang tagal-tagal mo na dyan. Ano ba nangyari? Sino mga taga-Surigao dito? May nangyari ba sa tinagal-tagal dito ni Ace Barbers dyan? Ng mga barbers dyan sa Surigao? Ng kanyang pamilya? Ano ba nangyari dyan? Alam mo yun, na parang ang kapal-kapal, actually, ano lang talaga niya to. This is just, ito na naman tong mga small dick energy. Ano mo yung SDE? Ito yan eh. Sa TRICOM na kayo ay ginastusan ng China at tinuruan sa China ng pagpapalaganap ng propaganda laban sa Pilipinas na bayan ninyo. Ano daw? Sana grabe. hindi dumating. Grabe yung ano niya. Alam mo, halata mong ito. Well, I think the anti-China propaganda didn't work. Mm-mm. During the election. Mm-mm. So, di ba natalo nga si Tolentino eh. Like, shamelessly. So, gayon, bakit siya ganyan ngayon, no? Actually, may pera kasi sa pagiging opinion lang, impression ninyo. Bigyan niyo yung katotohanan, may dokumento kayo. Ang tanga, no? Kayong mga vloggers, kailangan may dokumento. Fake news ang tanga, sabi ni Jer. Taro. Admission na ba yun ng fake news? Diyos me. Being the chairman of the Human Rights and one that's investigating, I am actually insulted with your statement. That is my truth. Those are my opinion. Anyway, Ikaw ang sumulat, Chair. Okay po, sir. Ikaw ang sumulat. Yes. Okay. Sinulat mo yun eh. Okay po. Tanga po ako, sir. Do you have the power to delete this unlawful, malicious, libelous post? You may have a hard time defining exactly where to draw the line between something that is fair criticism and or libelous or defamatory under local law. As we have heard, Facebook Philippines does not control the platform, nor does it handle content regulation or policy enforcement. This makes it difficult for Filipinos to seek timely and effective recourse when harm occurs online. It's a matter of accountability, Mr. Chair, not just for regulation, but for the protection of the Filipino people. And because of such, the posting of false information and misleading news, the content that harms not only the subjects of the questionable post, but also the public trust in state institutions should not be tolerated. Would you agree with that also? Okay, I want to answer this question carefully. My question was very simple. It's answerable by yes or no. Investigasyon, pagsingil, pananagutan. Problematic ganun po ka grabe yung fake news to a point that a certain public official may believe in that distorted information. Wala akong katotohanan nun. We're only going to run after the purveyors of fake news. Yes or no? Do you have the document under oath? None, sir. Oh, none. It's on the, like I said, it's a... So none.
this seminar, was it sponsored or did you have to pay for your seminar fees? This was sponsored. So, ang nagbayad po nito ay yung State of China. Yes, sir. Kayo kaya ang taksil sa bayan dahil sunod-sunuran kayo sa dikta ng Amerika. Buking na ang kawalang hiyaan mo, Jay Tariela. And this is the reason why we need to counter fake news purveyor like Mr. Mark Lopez spreading. Ito ang dahilan kung bakit ang hirap nating pagkaisahin ng mga Pilipino sa mga pagsasalita na katulad ni Mark Lopez na ganyan, that he never hesitates to call out the aggressive actions of the People's Republic of China. And he appears to even side with the People's Republic of China's narrative. TRICOM 19th Congress. The fight against fake news has begun. Pero hindi lang ito laban ng TRICOM. Laban ito ng taong bayan. Makiisa, makialam, manindigan. Mahirap talaga itong laban na to. Mahirap talaga yung laban kasi hindi naman naiintindihan. Hindi nyo naiintindihan yung konsepto ng prior restraint, ng censorship, hindi nyo naiintindihan yung freedom of speech, yung right, yung protected speech. Mahirapan talaga kayo kung wala kayong alam. Tatangan nyo dyan eh. Ayun. Is opinion a truth or a lie? Sabi ni Filipino Leaks. Actually, sa totoo lang, kahit hindi, yung mga hindi accurate na na mga opinion or yung mga bagay na hindi factual. But it's something that you said in reaction to something, ganyan. Kung hindi siya libelous, hindi siya defamatory, hindi siya magiging hindi siya mag-fall into a criminal act. Is actually a protected speech. It is ano ba yung sinasabi mo? Even a lie is a protected speech. Sandali lang. Ano ba yung unang-una, no one is omniscient. Oh, correct. Joey, spell omniscient. Hirap naman. Omniscient, omnipresent, omnipotent. Ibig sabihin, dude, you cannot 100% be certain that whatever you're saying is 100% true. Because there will always be some gradients of your fidelity to what actually happened. Okay? And that is a scientific fact. Okay? So, ganyan talaga pag mahina sa science ang bansa, hindi nila ito maintindihan, no? Ngayon, kung sasabihin mo yung opinion is true or false, then it is for you to appreciate it. If it is false, then it's false. If it's true, then it's true for you. Now, what is it to you that the person's opinion is false? Do you really want to jail someone for having a false opinion? Halimbawa, sinabi ko, ako ay reincarnation ni Cleopatra. Oh. Anong gusto mo? Pakukulong mo ako? Hindi ka nagsasabi ng totoo. Yun nga yung sabi ko malay ko, hindi ko rin alam kung totoo yun. Wala akong documents. Sino bang diba? Numero unong fake news purveyor? Mga parents ng toddlers. Yeah, si Santa Claus. Diba? Sabihin ng mga magulang, sa mga magulang, no, regalo yan ni Santa Claus. Ano pakukulong mo yung magulang mo? Dahil pagtanda mo,
nalaman mo hindi pala totoo si Santa Claus. Hmm. Niloloko ka pala ng hanggang ng ilang taon. Or the trauma na binigay sa'yo ng magulang mo dahil sinabi niya pag nagkasugat ka, may lalabas na pare. Oo, yung mga Diba? ganyan. Yung mga ano, how exact, di ba? Parang, who is going to judge if the opinion is true or false? And what is it to you? The only cure for a false opinion is more opinion. Correct. Anong gusto mo? Bumalik tayo sa panahon ni ni Galileo Galilei? Ito pa. na merong nagdi-decide na nako, mali yung opinion na yan dahil hindi yan nababatay sa utos ng simbahan. Dapat kang ikulong. Ganyan ba gusto ninyo? Pwede tayong bumalik doon. Marami kayo hindi masasabi ngayon. Sabi ko sa inyo. True. Ayun na nga. Ngayon, kung sinasabi mo, it will be harmful to society kasi maraming maniniwala, ganyan. You are taking the responsibility away from people to decide for themselves. If people believe in a false opinion, it is their problem, not your problem. It is their problem. Hindi ba? Maraming ang naniniwala na healthy na okay kumain ng processed food. Yung mga ganyan, ipakukulong mo? Because it's not healthy to eat processed food. Correct. That's a fact. Ngayon, kung may nagpo-promote niyan, are they promoting falsehood? Di ba? Yun yung kaya nga you call out. If there is an opinion that you don't agree with, you call it out. Hindi ba? You shield your children from it. Wala namang pumipigil sa inyo na ituro sa mga anak ninyo kung ano gusto nyong paniwalaan nila. Di ba? Ngayon, kung yung isang tao naniniwala siya doon, amats niya yun The best that you can do is to express yourself and then argue why that your is not own correct. amats. Argue your own amats, di ba? Ngayon, kung walang maniwala sa iyo, maybe there's a problem with how you deliver the message, di ba? Kaya mas magaling. Alam niyo, sobrang daming opinion that is false, that is circulating in social media. Are you going to police everything and jail everyone who actually express a false opinion in social media? Or are you going just to select opinions that you would like to jail? Then you are now venturing on violating the equal protection of law. O di may discriminatory ka, may discrimination ka na, di ba? Kasi wala naman dito usapan on your capability, on your right to judge whether an opinion is believable or not. Wala naman pumipilit sa inyo No. How many of you got forced to open a Facebook account? How many? 1 or 0? 0. You open a Facebook account. Now, you are actually making yourself vulnerable to opinions that you may not agree with. That is a fact of life. Once you leave your house, you are opening yourself to a lot of discussions that may have false or correct opinion. As a mature person, what are you gonna do? Are you going to the police and tell the police, oh my God, yung nakausap ko dun sa tindahan, sinasabihan ako ng false opinion?
Is that what you're gonna do? If that's what you're gonna do outside social media, why is it that you want to do it on social media? Sagot niyo nga ako. Halimbawa, nang pumunta ka ng tindahan, may nakausap ka. Yung nakausap mo, ay, mali ata itong opinion na to ah. False ata ito. Naku, maling balita ito. Ano gagawin mo doon? Do you go to the police? Papa-open ka ng ng TRICOM? Paano kung yung taong yung maraming nakapalibot na sa kanya na chika siya ng chika? Oh. Lalo na yung katapusan na ng mundo sa May 21, magugunaw na ang mundo. Tapos ang dami nang nakikinig sa kanya. Marami yan ha, maraming ganyan. O dumating ang May 21, hindi nagunaw ang mundo, pakukulong mo yung tao. True. Diba? Ipakukulong mo yung tao. Dahil hindi naman nagunaw ang mundo ng May 21. Diba? In life, you will always commit mistakes. And do you know that there is a right to be wrong? Exactly. Do you actually know that there is a right to be wrong? Because if there is no right to be wrong, ano bang gagawin mo sa buhay? Hindi ka na magsasalita kasi hindi mo alam kung yung sasabihin mo mali pala or tama. That's how you learn. By being wrong, encountering something wrong, and then actually forming your own beliefs. Hindi ba? And of course, there is some speech that shouldn't be protected, like shouting fire in a cinema. And or yung bomb jokes. Yeah, yung that's bomb prohibited. jokes. Yeah, that's prohibited. Diba? Because those actually, ako talaga, we should misinformation about financial institution because it's a fiduciary kasi ang banks eh. So if you're going to sow doubt on the fiduciary, on the financial institution, it may cause bank run. So that is also illegal. That is also diba, marami na pong speech, marami na pong form of speech ang unprotected. Marami, marami siya. Hindi nyo ba alam ngayon pag may tinawag kayong bakla sa kanto, pwede kayong ikulong. Thanks to Risa Ontiveros Safe Space Act. Safe Space Act. Oh, ang dami ng speech ang unprotected. Diba? So, now, yung gusto nila, yung tungkol sa kanilang mga politician, kailangan gawing illegal. Hindi po pwede yun. Because politicians can be lampoon. Can be subjected to a lot of things. Na pagtatawanan sila, ridicule, etc. Diba? So yun ang eksena sa buhay. Pero the cure for wrong speech, it's more speech. It's not less. Diba? Like, ewan ko kung ano gusto nyo mangyari, no? Nung parang, naalala ko dun sa, nangyari dun sa dati kong university sa Netherlands. Kasi di ba nauso yung mga, cancel culture. May mga bagay kang hindi pwedeng sabihin. Kasi incorrect. Kasi politically incorrect. Kasi politically incorrect. Oh, yung mga politically incorrect, that's actually kind of falsehood. Kasi it's politically incorrect. So ngayon, sabi ng teacher ko, so may mga student pang ginagawa pa nila. Alam mo, parang silang nagsusulat na, ito sinabi nito ganito. Itong ganitong word, ito ganyan. Naloka sila. Tapos dumating ang point na wala nang gustong mag-participate. Wala nang kasi may graded, may grade yung university na yan on class participation. Tahimik na lang lahat. Kasi baka daw may masabi silang hindi tama. Gusto nyo yung ganon? Tahimik na lang. Tatahimik ang social media, sinasabi ko sa inyo. Dahil any opinion can be
proven incorrect in some way or form. Gusto nyo ba yun? Diba? Paano kung ito, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Paano kung halimbawa yung gobyerno, as in, naging militant atheist siya. Sabihin niya, false yan pag sasabihin yung merong Diyos. Kukulong kayo. Gusto nyo? Kasi false. Paano naman kung very religious yung naging gobyerno. Tapos sasabihin ng gobyerno, yung mga naniniwala ng walang Diyos, ikukulong. Gusto nyo rin yan. Kasi sabihin nila, kasi false yung paniniwala ninyo. Gusto nyo ganon? Are you stupid? At pag nakulong yan, sasagutin yan ng gobyerno, pagkain nila, ganyan, etc. Totoo. You know, actually, hindi pure sa lahat ng problema ninyo, ipakulong nyo ang tao. Oo. Yung problem nila, yung kanilang formulation ng problem, dito, kasi syempre, kailangan mag-operate on certain assumption nitong TRICOM para meron siyang legitimacy na merong problem at itong TRICOM sinasagot yung problem na yon. Ang premise ng TRICOM is this: they are saying that people are making decision based on wrong information. So that is why they want to correct the information so that people are going to make a decision based on right information. So therefore, they are just trying to do their job by ensuring that the public will get the right information. Nakita niyo yung mali? Our legislators, lalong-lalo na itong nandito sa TRICOM, they think that the thinking public is stupid. That they have to process the information for you bago mo i-consume. That is how we are being treated by these representatives in TRICOM. Pasensya na, kaya namin to ginagawa kasi kailangan ma-ensure namin na mga information na i-consume ng public ay tama. Kasi kapag hindi tama ang information na i-consume ng public, magdedesisyon sila based on wrong information. Ayaw namin yun. And I think, sobrang yung parang while there are information, okay, that should be corrected, okay, and marami namang aspect like for example yung mga health bulletin, yung mga public health bulletin, of course the government should be the one to really to really verify yung mga public health issues. It must come from a reliable office sa gobyerno para may guideline and things like that, ganyan. Pero, in most cases, kung sino ang nagkukonsume ng information, siya ang nagpa-process ng information. Ngayon, hindi mo siya dapat tinitingnan whether or not totoo yung information o hindi. Kung ayaw ninyo na magdesisyon ang mamamayan ng palpak, gawin mo siyang matalino. I-equip mo yung mamamayan sa kanyang information processing. Huwag kayong mag-focus dun sa information per se. Mag-focus kayo on how you are going to make the people more critical. You must legislate laws that are empowering. Pinost ni Sase, yung tungkol kay, di ba may part dyan si Franz Castro? May part dyan si Franz Castro. Sabi ni Franz Castro,
Bakit yung mga social media website, ganyan, pagka yung issue sa algorithm, na kapag kunwari nag-search ka, for example, nag-search ka ng palda, maya-maya lahat na ng mga ads mo, panay palda na rin yung makikita mo sa news feed mo and things like that, So, takang-taka si Franz Castro kung paano nangyari yun. Dapat daw hindi ganon. Dapat pagka nag-search ka na isang bagay, dapat doon na yun magtatapos. Wala na dapat mga suggested links or suggested information or mga ano-ano. Dapat wala. Kina-question niya kasi yung SEO, yung system, search engine optimization. Yan. Kasi diba, may mga SEO, Alam mo, dapat kay Franz Castro, basahin niya yung contract niya na pinirmahan nung nag-join siya ng Facebook. Beck, you are governed with the contract. Dapat, kung may ayaw ka, hindi mo pinirmahan yung kontrata. Bakit yun? Papabago mo yun. True. At saka gusto ko sana sabihin na tangina, Franz, pagka ayaw mo yung ad or ayaw mo ng ayaw mo nung post, for example, itong post na to, click mo yung 3 button, may interested, not interested. Pag interested, more of your post will be like this. Less of your post will be like this pag not interested. So, pipindutin mo lang yung isa dyan. Pwede mo ring i-unfollow kung ayaw mo nang makita. Kunwari, si Arian Jane Ramos, ayaw mo na siyang makita. O i-unfollow mo siya. O kung ayaw mo naman siya makita, pero for few days lang, o i-snooze mo siya. Diba? Yun yung mga pwede mong gawin. Ito, Franz, may pinirmahan kang terms of contract. Binasa mo sana yan. No? O, una, we show you personalized ads, offers, and other sponsored or commercial content to help you discover content, products, and services that you are offered by the many businesses on organizations that use Facebook and other Meta products. So, mayroon talagang predictive, may mga predictive algorithm. Predictive algorithm. Oh. So, ibig sabihin yan, Franz, you are bound by the contract. Ano yung papabago yung kontrata nila? Hindi ka naman nagbayad to use the service. Pero ang daming demands, no? Demands. Kasi yun nag-join ka, may kontrata ka, diba? Kita mo, TOR number 2, how our services are funded. Instead of paying to use Facebook and the other products and services we offer by using the Meta products covered by these terms, you agree that we can show you personalized ads and other commercial and sponsored content that businesses and organizations pay us to promote on and off Meta company products. So, Franz, nag-agree ka. You are bound by the contract. So, magiging part ka nung SEO mechanism nung Facebook. If you're going to search for, let's say, John Ray. Alam mo dapat nang gawin ng Facebook. Alam mo dapat nang gawin ng Facebook. Magkaroon sila ng paid Meta. Nagawin ng paid Meta. Hindi ka parang sa YouTube. Di ba pag merong paid service yung YouTube,
na pag yung paid service, pwede ka mag-opt out sa mga advertisements. Kung gusto mo ng super personalized na hindi ka pupushan, dapat may gano'n ng Facebook. Tingnan natin kung ilan ang magbabayad. Diba? Actually, maganda yun. Kasi kung nagreklamo kayo. Parang yung mga games, diba? Pagka nag-download ka, merong mga no ads version. Pagka kunwari, bayad yung yung online game na yon, walang mga ads na papasok dun sa mo, uninterrupted. Ganon. Premium membership. Yeah, pati rin sa YouTube. Sa YouTube, pagka premium member ka, hindi ka maiistorbo ng ads. Pag nag-premium member ka sa YouTube, ayun, walang ads yung mo. Mag-watch ka ng video, wala kang ads na makikita. During wala kang ads na makikita. Came into being and boldly held the bull by the horns. Feel niya. Alam mo kung bakit ako isa sa mga reason ko bakit visit ako dito kay Ace Barbers. Si Ace Barbers din ang overall chair ng Quadcom. And pagkatapos ngayon, he believes that the Tricom actually did something to fight fake news kuno. Grabe, no? Sobrang kadiri. Goebbels was their weapon. Tricom had Newton. For every action, there is an equal opposite reaction. Ano daw? No. The lies have to... Alin, anong part? Ano din sabi niya? They have what? Tricom has Newton? Ano daw? Oo, yung... Teka, ito. Sabi niya. Of the West Philippine Sea. All of a sudden, the airwaves and the social media were abuzz with fake news. All of a sudden, people who have been obscure all their lives became overnight journalists, writers, expert analysts, opinion makers, and so-called influencers with little or no formal training at all in these fields. Kasi nakakatawa, problemado si Barbers dyan eh. Yung mga influencers, ganyan, wala namang mga hindi naman yan mga trained journalist. Sino yung mga pinatawag nila sa Tricom? SAS, PhD student. Attorney Trixie, lawyer. Ethel Pineda, doctor. Crisette Laureta Chu, editor. Tawag dito, who else? Si Ate MJ, CEO of her own business. 'Di ba? Ganon. And, Diyos ko po naman, meron rin naman akong law degree. I mean, kung educational background lang ang pag-uusapan, tangina nitong mga to. So, little or no training, kinemi, di naman makapag-aral, ganyan. Hindi, parang ni Robert Ace Barbers, yung mga kausap niya is hindi nakapagtapos ng pag-aaral or walang pinag-aralan. Alam mo si Ace Barbers, parang ano ba pinagmamalaki mo? Ang tagal-tagal mo sa gobyerno, tingnan mo nga yung probinsya mo. True. Totoo lang, magaling ka. Bakit ang daming mahirap sa probinsya mo? Kasi nilalait-lait mong bansa, China, bakla. Yung tinagal mo dyan, sa ano ba to? Yung probinsya nito? Surigao. Yung tinagal mo sa Surigao na yan, alam mo pag sa China, ginawa mo yan, tanggal ka na. Dahil may performance metrics sila. Na kailangan bumaba ang poverty, kailangan bumaba ang ganito, kailangan. Ikaw, tagal-tagal mo na dyan. Ano ba nangyari? Sino mga taga-Surigao dito? May nangyari ba sa tinagal-tagal dito ni Ace Barbers dyan, ng mga barbers dyan sa Surigao? Ng kanyang pamilya? Ano ba nangyari dyan? Alam mo yun, na parang ang kapal-kapal,
Actually, ano lang talaga niya to. This is just ito na naman tong mga small dick energy. Ano mo yung SDE? Ito yan eh. Alam mo yun, na parang, well, magagawa natin, siya ang nasa kapangyarihan. But the thing is, the post is mightier than the sword. Yung mga, overnight, they have been obscure all their lives. Kung hindi ka pinanganak na barbers, obscure ka rin. True. Tingin mo ba, kung hindi naging barbers ang apelyido mo, minana mo lang yan. Yung pwesto mo, minana mo lang yan dahil barbers ka. Kung hindi ka naging barbers, walang papansin sa'yo, Yan ang totoo. Diba? Nanalo ka lang sa genetic lottery ng buhay. Ang kapal-kapala ng mukha mo. You are just lucky. You were born a barbers na merong ganitong pamilya. Ano yun? Masama? Masama na yung tao nakilala mula sa obscurity, umahon siya. Kung ganun pala, lahat pala ng scientists dapat itapon natin kasi buong buhay nila, obscure sila eh. Obscure sila eh. Einstein was a clerk. Obscure siya buong buhay niya. Hanggang he had that stroke of brilliance. Mayaman ng Surigao sa HIV cases. Diba? So, hanggang lahat naman nanggagaling sa obscurity. Ikaw lang hindi ka nanggaling sa obscurity kasi minana mo yung pangalan mo. Kung makalait, no? Obscure all their lives. Bakit meron bang pinanganak na sikat kagad? Meron. Siguro si Prince William at si Prince Harry. Oo. Siguro si Prince William at si Prince Harry. Yung mga royal, o yung mga anak na artista, di ba? Ikaw, sikat ka na pinanganak ka dahil sikat yung parents mo. So, minana mo yan, barbers. Hindi ba? So, ngayon, nagagalit ka kasi ikaw, nauungusan ka ng mga tao na hindi galing sa tituladong pamilya. Yan ang totoo, barbers. Diba? Hindi ka mas pinakikinggan yung ibang tao na sinasabi mong galing sa obscurity. Dapat, tanungin mo ang sarili mo, bakit sila ang pinakikinggan at hindi ikaw? Kasi hindi ikaw. Hindi ikaw. Ito din na natin sinasabi ni Akla. True. Those who had through everything they knew down the drain and inexplicably joined the chivalry. They have two things in common though, arrogance and gross ignorance. They bully their way through, calling people who do not share their imagined facts with insulting names, as if they have mental and intellectual superiority over everybody. They deliberately twisted facts or labeled them as lies while peddling their own lies with threats and arrogance to take the place of truth. Yabang na yabang sila sa mga taong dinedebunk sila. Yabang na yabang sila sa mga tao na na kinikriticize sila, tas hindi nila marebat. May mga pa-arrogance pa siya na mga sentimiento, Diyos ko. As Goebbels would have it, lies repeated 1,000 times become the truth, at least to those who peddle them. There seemed to be no end in sight to their traitorous acts and claims until the TRICOM came into being and boldly held the bull by the horns. If Goebbels was their weapon, TRICOM had Newton. Nakakaloka if Goebbels is their weapon. Paano naman nila naging weapon si Goebbels? Ikaw ang salita ng Goebbels.
Tapos ano to, there is Newton, every action is, alam mo naman pala, yung physical law ng every action has corresponding reaction. So yung ginagawa nyo dyan, malamang may reaction, di ba? Ano yun, sa inyo lang magtatapos, yung laws of physics? Kung baka sila may-ari nung ano. Ikaw may-ari ng kayo lang. Ano, so alam mo naman pala na every action has corresponding reaction. O di kung anong ginagawa nyo dyan, may reaction ng tao. O bakit ngayon kayo biglang nasusurprise? Alam mo naman pala ang law of action reaction. May ginagawa kayo dyan, nag-react mga tao. Ba't kayo galit? Ba't kayo galit? Alam mo naman pala, alam mo naman pala ang laws of physics. Ba't ka pa nagpatawag ng TRICOM? Ba't nag-privilege speech ka pa? Ba't nag-privilege speech ka pa? May ginawa ka, mag-react mga tao. Kung hindi mo nagustuhan, mag-react ka rin. Action, reaction, action, reaction. So, sinayang mo. So, in just one sentence, pinrove mo sa mga tao, barbers, na ang ginawa nyo dyan is useless. Ikaw na nagsabi, Newton's law of action, if every action has corresponding reaction. So, bakit nyo pa tinatanong yung mga vloggers? O bakit ganyan ang reaction mo? Yan naman palang sagot to. Sinabi mo ng sagot. Every action has a reaction. O nagre-react lang naman yung mga tao sa ginagawa nyo. Kung hindi nyo nagustuhan yung reaction, well, do not act. Because every action has corresponding reaction and you will never know what kind of reaction it will be. Ano yung magde-decide ka na yung action mo, dapat ito lang dapat ang reaction? That's a violation of Newton's law. The action cannot delimit. Any action cannot delimit what kind of reaction it will actually get. Ayun naman kasi, salita-salita kayo ng mga laws of physics, hindi nyo naman naiintindihan. Diyos mio, Santissima Trinidad. O magagalit naman kayo dahil sinasabihan kayong wala kayong alam. Sabi ko talaga wala kang alam. Kung naiintindihan mo yan, Newton's law, dapat, naisip mo na nagre-react lang kasi sila kasi may action kami. Ganun lang yun. Pwede ba yun, Jo? Pwede ba yun na pag may ginawa ka, wala ka mas kukuhang reaction? Marami ka makukuhang reaction. Gusto mo, hindi mo gusto. It is a spectrum. You cannot delimit what kind of reaction you will actually get. Because if you will determine what kind of reaction that you will get, Diyos ka na day. Diba? Hindi ka na subject sa mga nature's law. Sa TRICOM na kayo ay ginastusan ng China at tinuruan sa China ng pagpapalaganap ng propaganda laban sa Pilipinas na bayan ninyo. Ano daw? Sana grabe. hindi dumating. Grabe yung ano niya. Alam mo, halata mong ito. Well, I think the anti-China propaganda didn't work during the election. So, di ba natalo nga si Tolentino eh? Like, shamelessly. So, gayon, bakit siya ganyan ngayon, no? Actually, may pera kasi sa pagiging anti-China eh. Anti-China eh, oo. Malaki talaga. Hello, ano to, General Dynamics. Hello, General Dynamics. Correct. Alam mo, feeling ko talaga. Halos $1 billion, di ba yung... Alam mo, feeling ko talaga, maraming mga farm ng General Dynamics, yung ang hilig yung
tuwing magpo-post ako ng, ano sila, mga lurker. So, naka-standby. Tapos, pag may magpo-post ako ng China, biglang magko-comment. Tapos, pag-check ko, naka-lock yung profile. Tapos, alam mo yun talagang, tamang gawang-gawa yung, talagang, kung papaano, di ba nakita naman natin yung expose ng Reuters noon? Kung ano itsura ng mga profile. Ganon. Sabi ko, ay. Tapos ang dami pang taga Iloilo. Oo nga. Di ba sa Iloilo yung... Oo. So gano'n yung eksena niya. Sabi ko, ano to, talagang, paulit-ulit yung sinasabi nung general, general dynamics, kung paano yung style nila nung pandemic. Ganon. So, kaya nga ito, ay naku, bala si Barbers. Ito, ganito, ganyan, bakit hindi nyo supportahan? Alam mo bang you cannot force someone to actually adopt the opinion of the state? That is actually against freedom of thought. You cannot make someone adopt the policy, the opinion of the state about something. Ano yan? O itong opinion ng Estado, dapat ganito din ang pananaw ninyo. Ha? Ano yung totalitarian? Questionable sa amin kung bakit hindi ganito kayo mag-isip. Diba? Pwede questionable sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Question ka. Pero you cannot force anyone to actually adopt the way the state thinks. No? So, kung yan ang tingin mo ang foreign policy ng bansa nasa tama, ako tingin ko mali. Ano yung kailangan? O i-condemn natin lahat? Di propaganda. Ano hindi pwedeng questionin? Hindi pwedeng magkaroon ng impartial investigation sa mga incidents na yan. Kailangan kung ano sasabihin nung Estado, yun yung paniniwalaan. Ha? So, ganun ba yun? Saan naman to? Ano to? Bumalik na tayo sa Cold War, nung panahon ng US na ganun katindi, na kahit sa Soviet Union, pag ikaw hindi dapat lang ganito paniniwalaan mo, kailangan pro-capitalism ka. Kung hindi ka pro-capitalism, komunista ka. So, ikukulong ka, iimbestigahan ka. Bakit ganyan? Ganon? Ano to? Huy, 2025 na. Magto-2026 na. Yung pag-iisip mo, Barbers, parang panahon pa rin ni Galileo Galilei. Oo. Kaya hindi nag-level up to sa national politics eh. Actually, yun yung rumor. Ang rumor was that he's actually desperate to go to the national. Diba? So, mali na si Galileo. Sasabihin man natin na si Galileo fake news. Kasi the Earth is not orbiting the sun itself, but the barycenter. So, ano na? Yun nga yung sinasabi, Barbers. Hindi ba? So, yun sinasabi ni Trixie. Knowledge is actually, opinions and knowledge is actually, improvisational. All opinions and knowledge are provisional. Wala namang diyan final, kaya nga a lot of scientific scientific experiments sometimes are being overturned by better ones, 'di ba? So, yun yung gustong ipahatig ni Attorney Trixie. May time boundedness yan. Pwede mo pwede ko pang sabihin na
oh, mali pala si Galileo kasi ganito pala ang tama. So, fake news siya nun. Kasi hindi nyo nga maintindihan kung ano ibig sabihin ng fake news eh. Sinasabi nyo lang, kasinungalingan. Actually, ang ibig nyo sabihin, we don't agree with your opinion. We don't agree with your point of view. Oo. Ngayon, sasabihin mo, kasinungaling kami by simply not agreeing with you. Kasi wala ka naman sinasabi dyan, ano ba yung eksaktong sinabing mali? Correct. Ang sinabi mo lang, hindi kasi nila kinokondem ang China. Well, it's my choice if I will condemn or not condemn China. Why would you want me to on the, specifically on certain things? Oh, kung para sa akin hindi ka panipaniwala yung version mo. Kasalanan ko ba? Naniniwala sa'yo. Hindi ako naniniwala sa'yo eh. O di ako naniniwala sa'yo. Problema mo ba yun? Ipapahayag ko yung ko sa Facebook ko. Bakit? May kontrata ako sa Facebook. I can express my point of view. Kung ayaw mo yan, huwag kang gumamit ng Facebook. True. Diba? Wala akong kontrata sa'yo. Ang kontrata ko nasa Facebook. It is a contractual relationship between Facebook and I. Correct. Diba? Gusto nilang makisali. Gusto nilang makisali as to the content. Diba? O kailangan natin yung content. O di, sagutin nyo. Wala naman hindi nyo naman sinasagot. Ang sinasabi nyo lang, mali yan. Ganun ba? Is that how you debunk something? By just saying mali yan, kasinungalingan yan, katraidoran yan? O di, lumalabas na ngayon kung sino talaga ang nagbabase lang sa propaganda. Kung nagbabase ka lang kung hindi ka nagbabase sa propaganda, alam mo ang sinasabi mo, kaya mong magpaliwanag. True. Kaya nga, di ba, anong ginawa nyo kay Kaado dyan? Nung magbabasa siya sa decision, pinipigilan nyo. Bakit yung pinipigilan? Magpapasahin niya yung nakalagay ito na. True. Pero piling ko talaga gusto lang talaga tapusin yung hearing, kaya ayaw na pagsalita ng mahaba yung mga tao.